Diosdado Macapagal. Mula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Pampanga, nakilala si Pangulong Diosdado Macapagal bilang the poor boy from Lubao. Bitbit ang kanyang pangakong bibigyan ng tuldok ang korupsyon sa bansa. Tinalo niya ang nooy kasalukuyang Pangulo na si Carlos Garcia sa halalan nang may malaking agwat sa bilang ng botong natanggap. Kabilang sa mga ginawa ni Macapagal ang pagsasagawa ng batas upang maisaayos ang sektor ng agrikultura. Una na rito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform o Republic Act No. 3844 na nagbukas ng oportunidad na magkaroon ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka sa bansa. Sa naturang batas, nabigyan din ng karapatang bumuo ng samahan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, bukod pa sa kasiguruhang makatatanggap sila ng sahod na naaayon sa minimum wage law. Hindi rin naman kinalimutan ng Pangulong Macapagal ang kanyang pangako na bigyang solusyon ang problema sa korupsyon. Upang pasiglahin ang ekonomiya, ibinukas ng kanyang administrasyon ang merkado sa mga pribadong mangangalakal. At bilang kontribusyon ng gobyerno sa pag-alalay sa mga ito, naging aktibo ang pamahalaan sa pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, puerto at paliparan. Gumawa rin ng mga polisiya si Macapagal na makaeengganyo sa mas marami pang mamumuhunan. At ang pinakaimportante sa lahat, tumayo ang gobyerno bilang tagapag-endorso ng mga aktibidad na magbibigay daan upang ang mga negosyong nangangailangan sa malaking kapital ay mapasimulan sa bansa. Kabilang sa mga ito ang negosyong may kinalaman sa paggawa ng mga bakal, abono at turismo. Ilan pa sa makasaysayang kontribusyon ni Pangulong Macapagal ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank, ang paglilipat ng paggunita ng ating araw ng kasarinlan mula ika-4 ng Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. Sa termino ni Macapagal, pinalakas ang aksyon ng bansa sa International Tribunal kaugnay sa karapatan na muling mapasakamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala na ngayon bilang Sabah. Noong 1965, muling tumakbo sa pagkapangulo si Diosdado Macapagal para sa kanyang pangalawang termino. Dahil sa mga akusasyon ng korupsyon at ramdam na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bukod pa sa patuloy na problema sa kapayapaan at kaayusan sa bansa, hindi siya pinalad na magwagi sa naturang halalan. Matapos nito ay nagretiro siya sa mundo ng politika, subalit naging aktibo pa rin sa mga gawaing pambansa. Naihalal siya bilang Pangulo ng Constitutional Convention noong 1971 at nagsilbi bilang miyembro ng Philippine Council of State noong 1986. Ang nalalabing lakas ni dating Pangulong Macapagal ay ginugol niya sa pagbabasa at pagsusulat. Binawian siya ng buhay noong April 21, 1997 dahil sa komplikasyon sa sakit ng pneumonia. Diosdado Pangan Macapagal, ang ika-9 na Pangulo ng Pilipinas.